manok natin mga kaprobinsya oh. May panghalang-halang tayo dito. Pero sa ngayon po, hindi po dumami ng sa ating mga manok. Kasi napakalamig dito sa atin ngayon. Kung may mga sisiyo, namatay lang. Survive dahil sa lamig. Kasi yung iba natin sisiyo na mga bingala, may mga kakapisa pa lang na sisiyo sa ating mga bingala pero bigla lang namatay. Pero yung iba pinakawala na po natin. Binawasan po natin yung ating mga bingala dito mga kaprobinsya. Bahala ko po napalitan sila. Palitan natin sila ng breeder. Masarap yung bingala. Ilitsyon. Parang pabo lang yung lasa niya. Hindi siya malansa katulad ng pato. Tapos pag litsunin sila, madali lang maluto kasi maliit lang yung bingala. Nasa mga 1 kilo lang. 1 kilo kalahati kung mataba. Hindi lumapit dito yung mga sisiyo ng ating bingala. Dati po, yung mga sisiyo ng ating manok nilagay natin sa kulungan para pinakain ng feeds. Pero ngayon hindi natin ginawa yun kasi malaki yung gastos natin sa feeds pag gawin natin ulit yan. Tapos dito sa amin medyo malamig, malaki yung gastos natin habang sisiyo pa sila. Tapos pag pagkawalan na natin, dadahan lang silang mamatay. Tapos kung doon sila lumaki sa kulungan mga kaprobinsya, hindi sila marunong maghanap ng pagkain. Umaasa lang sa feeds na binigay natin sa kanila. So, ang ginawa namin ngayon, pinakawalan lang namin diretso yung mga sisiyo. Matirang matibay lang. Katulad yan oh. May 8 yan na sisiyo, ngayon 3 na lang yung natira. May isa dito, 6 yung sisiyo, 1 yung natira. Pero okay lang. Kasi hindi naman po malaki yung gastos natin dyan. Hindi katulad pag nilagay natin sa kulungan. Tapos pag pagkawalan natin, ganun pa rin yung mangyayari, mamatay. So style natin ito, matira matibay sa ating mga alagang manok. Kung makasurvive sila sa labas habang sisiyo pa sila, napapansin po namin na healthy sila mga kaprobinsya. Kasi marunong sila maghanap ng mga pagkain, marunong sila maghanap ng mga uod, mga insekto. Hindi katulad pag andyan lang sa kulungan lumaki, napakatamad. Andun lang sa ilalim ng kubo, naghihintay ng pagkain. Yung isa oh, na inahin, nagkakat na. Yung mga tandang pa tayo dun sa kabila, andun. Yung iba andun sa kulungan ng ating baboy. Meron pa dun oh, mga lalaking manok doon. Hanapin natin yung ating mga sisiyo na migala dito. Andito lang oh. Ayan. Bawasan natin yung mga inahan natin na bingala dyan. Tapos sila yung ipalit natin. Sila yung nakasurvive sa ating mga sisiyo. Pero yung mga bagong pisa pa lang hindi nakasurvive. Dito po sa amin, napakalamig po. May fog po tuwing umaga. Hindi sila lumapit doon kasi dito sila nasanay. Yung mga iba natin lalaki oh, andito lang sila. Ayaw lang pumunta doon kasi may mga tandang doon namin doon matapang. Tapat sila. Yan po ang tandang natin ngayon oh. Ito yung tinira natin. Kasi malaki po at saka
kubra. Yung iba natin kandang, pinatay natin. Hindi pwede pag maraming kandang kasi mag-away-away din sila. Nakakaaliw lang mga kaprobinsya basta marami tayong alaga. Pag gusto natin magkatay, walang problema. Yung mga alaga natin ito, pangkatay lang to, pangulam lang. Pag tingnan po, kakaunti lang yung alaga natin kasi naghihiwalay po sila. Yung iba andun sa kulungan ng baka, yung iba andun sa kulungan ng kambing, yung iba andun sa kulungan ng baboy. Yung mga piso natin ningala, sana makasurvive na to. Makasurvive silang lahat. Nagsilos yung aso natin, si Bingo. May pato, may bingala, may manok, may pabo. Yan. May naglimlim dito. Daming itlog oh. Yan. Nagdagdag po tayo ng mga petlugan ngayon sa ating mga manok. Yung iba natin mga petlugan nasira na, ando no. At kailangan po yung tanggalin lahat yung mga petlugan na yan kasi may mga kuto or bunhok sa Bisaya, tapos nabulok na, pero may mga naglimlim pa dito. Yan, dito pato yung naglimlim. Yan po, nagpagawa tayo dito ng bagong petlugan mga kaprobinsya oh. Yan oh, may itlog agad. Sunod na araw, sigurado naman tayo na madagdagan to. May mga manok pa tayo dyan na malapit na mag-itlog, mga dumalaga at saka mga inahin. Yung mga baka natin oh, andito po sa labas si Quinay at si Batang. Napakaputik po, basta hindi simentado yung area na pinaglagyan natin kanila. Kahit nilagyan pa natin ng kapal, yan oh, nilagyan pa ng drainage, pero basta hindi na simento yung flooring, maputik pa rin. Kailangan siya ilipat ngayon pag bigyan sila ng pagkain. May nagsabi po na payat daw yung alaga natin nung pinupost natin sa FB. Sinadya natin yan mga kaprobinsya na hindi pataba inahas to, kasi mga inahin po sila, hindi po sila patining. Kung gusto sila ng mataba, andyan naman yung mga baka natin na lalaki dyan, medyo mataba yan, sila si Bitas. Pero hindi po advisable sa mga inahin na patabain yung baka, baka hindi sila mabuntis pag sobrang taba ng baka. At yung ating baka na maliit oh, yung Red Brahman. Hello, how are you? Hindi po siya mailap mga kaprobinsya. Ano kayo? Hindi katulad sa isang baka na pinulgan natin sa mga nakarang araw na hindi nagpalapit. Yung nanay from Batangas, yung tatay Red Brahman, EI. I-check natin yung kanyang pusod. Lagi namin ito inisprehan habang hindi pa magaling yung sugat.
para hindi pa natuyo ng gusto. Okay lang mga kaprobinsya. Isa natin baka, may diferensya yung pusod. Kasi napapasin natin noong una, nung bagong panganak pa lang siya, palaging kinakagat ng kanyang nanay yung kanyang pusod. Ang nangyari ngayon, parang nagkaroon ng bukol. Dati po nilagyan naman natin yun ng pangtaboy ng langaw para hindi ma-infeksyon. Pero hindi naman nana yung nasa loob, medyo matigas po. Ininjikan natin ulit kahapon para tingnan natin kung mawala ba yun. Usulbahan lang natin mga kaprobinsya yung isa nating baka do, yung anak ni Bitas. Butan kay ka, good girl kay ka. Okay, yung baka natin, oh. Pakitang gilas yung baka natin. Busog ka na? Nakadidig ka na? Saman? Mana? Get oh, sungai-sungai na oh. Sungai ito. Yung baka natin 9 days pa lang to. 9 days. So na araw, bigyan natin siya ng vitamins, turukan natin at saka purgahin. Yan po ang style natin dito. Kailangan po na maunahan natin yung bulati, kasi pag hindi natin mapurga yung maliit na baka, kawawa yung baka, mabansot, tapos matagal na bago maka-recover. Mana? Gilok? Yan nakakasawang tingnan yung ating alaga mga kaprobinsya. Maraming nagsabi dito na sana daw lalaki yung makakita sa kanya. Sabi ko po, okay lang yan kasi dagdag yan sa ating mga babae dito. Sa yung pangsampo sa ating mga babaeng baka. Abangan natin to, yung ating Red Brahman mga kaprobinsya. Napapansin po namin dito, yung isa nating baka na anak sa ating matapang, mukhang nalampasan lang niya pag mag-edad na siya ng 1 buwan. Ayun, nasa 9 na araw pa lang siya, pero halos magkapareha na yung laki nila. Yan po ang advantage sa mga hybrid na baka compare sa native. Pero sayang naman pag ibinta natin yung mga native natin dito o dispatcha natin. Ba na yung itsura ni Palo mga kaprobinsya, oh. Puno na sa putik. Pero ang laki na po ng kanyang katawan, oh. Patuloy yung paglaki dito. Kahit kakaunti lang yung ibinigay na kumpay at saka kupramil. Pero yung katawan ni Palo, dako na kayo. Siya po yung pinakamalakas naming kalabaw dito, tagahila na aming karosa ng aming rayos. Wala na kaming problema sa paghakot ng kumpay at saka paghakot ng mga feeds. Andyan pa si Rambo, malaki din si Rambo. Si Jin medyo back up lang kasi maawa kami sa kanya, medyo payat siya. Ngayon na may anak pa siya, naawa kami nung pinahila namin siya ng karosa. Hindi muna namin gamitin si Jin kasi may isa pa tayong kalabaw dyan na si Bugoy. Wah. Oh, isugay sa mata, kaya kami dito hindi kami magkumpiyansa sa kanya. Malaking kalabaw. Pag dalhin natin ito sa stockyard, sigurado tayo na maraming magka-interesado ni Palo. Pero bata pa ito mga kaprobinsya. Kung tumagal to dito, kung umabot pa siya ng mga 2 taon mula ngayon, kahit 1 taon lang, sigurado tayo na lalo pang lumaki yung kanyang katawan. Malakas siyang kumain. Bitas. Malapit na mga anak yung 2 yung nakasahan. At kita natin next month kung sino yung may magandang anak
si Pugi ba or si Bitas. Kasi yung isa nating baka na si Bitang, yung una niyang anak si Pugi yung nakakasta, si Marites yung resulta. So kung sakaling mga anak siya ulit, makumpare natin kung sino yung may magandang lahi sa kanila, si Bitas at si Pugi. Kasi yung anak ni Bitas ngayon, yung pula dyan, native lang yung nanay niya. Makalaki na po yung katawan ni Bitas mga kapatid. At mabait din siya. Nagpahimas lang sa ako. Si Bitas, pag i-post natin sa FB, yung katawan niya, marami na po nagtatanong kung magkano yung binta natin. Pero hindi muna sa ngayon mga kaprobinsya kasi next week magsimula na po sa pag-harvest ng tubo dito sa amin. So mabigyan na natin siya ng maraming kumpay. At paborito po niya yung tubo. Yung medyo matamis ba? Yung nasa kuan, punuan dapit. Yan po ang paborito niya. Pag tubo yung ibigay namin sa kanya, napakabusog niya. Dito po, napakasayang sana pag mabinta natin si Bitas mga kaprobinsya. Parang nasayangan tayo. Kasi wala tayong malaking baka dito nang imasimasan palagi. So, ganun talaga. Ganun po yung purpose natin sa ating pag-alaga ng baka. Palakihin para pag lumaki na, ibinta. Mabait na siya ngayon. Yung tiyan ni Bitas. Ako nakain eh. Pinakita niya yung kanyang katawan. Yung baka na hindi puti mga kaprobinsya, hindi sila sensitibo sa mga dumi. Katulad kay Bitas. Parang wala lang sa kanya yung kahit may dumi dito. Pero pag kulay puti, parang masunog yung balat nila. Basta hindi linisan palagi yung kulungan. Yan po ang ating nagsabahan. Tagal-tagal lang po natin na hindi sila napaliguan. Sa mga nakarang araw po napaliguan natin sila pero hindi natin nabrasan yung kanilang katawan. Napakaganda sa akin yung buko ni Bitas. Oh. Lapad kayo. Marami pong nagtanong kung ilang taon na si Bitas. Nung nabili natin siya mga kaprobinsya, sinik po na sa mga 8 buwan siguro. Tapos 2 taon na siya dito sa atin at saka 8 buwan. So tingin ko po lagpas 3 taon na si Bitas. 3 po yung nabili natin doon sa Dululbaco. So si Bitas lang yung natira. So gusto natin pag ibinta natin si Bitas, gusto natin ipakilo, patimbang. Para malalaman natin kung mga ilang kilo yung baka na ganito kalaki. Hindi siya masyadong matangkad, parang regular na yung tangkad niya. No? Pero lapad na yung katawan. Nagpakuan din siya, o nakita din niya yung kanyang katawan. Napakalakas niyang kumain ngayon. Op. Busog po siya ngayon. Busog. Hindi muna natin sila palabasin kasi basa yung lupa. Madulas, maputik. Tsaka natin sila palabasin kung wala ng ulan. Yung baka natin dito, yung galing sa Panyabunan, may bunga na to mga kaprobinsya. Nahingo na yung mga tangon niya sa mga nakaraang araw. So pag palit na po ng ngipin, malakas na niyang kumain. Hindi na yan susuko kahit matigas pa na mga natira ibigay natin. Kumain yan. Pero hindi ito nagpahimas. Yung baka natin na galing sa Panyabunan. Nanipa to, nanuwag. Pero si Lemer, tangkad si Lemer. Kalmado lang si Lemer mga kaprobinsya. Siya po yung ginamit natin ngayon sa pagpakasta sa ating mga baka. Kung sakaling may maglandi. Malaki na rin yung baka natin dito. Galing din siya sa Dululbaco. Binili natin siya.
Siya yung kapalit ni Pugi nung nabinta natin si Pugi. Mabait to, hindi to masyado matapang katulad doon sa isa nating bata. Bata pa to mga kaprobinsya, wala pang bungal yung ngipin. Hindi pa nagpalit ng ngipin yung baka natin. Yan ang mga palatandaan. Kung medyo may edad yung baka, pag magpalit na sila ng ngipin. Sakaling magbita tayo ng baka, dito po natin ilagay yung mga lalaki natin ng baka, sila si Rigor. At lagyan natin ito ng division para dalawa yung mailagay natin kada kwarto. Katulad dati, tig-dalawa po yung nilagay natin nung hindi pa natin sila binawasan. Marami po yung baka dito dati. Tig-dalawa tapos 4 na kwarto, bali 8 lahat yung kasya sa ating kulungan dito. Hanapin natin yung isa nating baka na nilagyan natin ng busal. Siguro andun naman. Kasi andun po nilagay si Jin. Hindi po sila maghiwalay mga kaprobinsya sa ating kalabaw na maliit. Palagi siya nakabuntot doon. Na, puro putik na rin yung katawan ni Jin. Ganun talaga, basa yung lupa mga kaprobinsya. Pag pumigat sila sa lupa, tapos basa, kagawa po sila ng luluban. Basa yung lupa. Tingnan natin kung hindi ba natanggal yung busal. Yung anak ni Jin po, mag 5 buwan na. Hindi pa namin siya nalagyan ng busal. Kailangan po na igaid, sabi ni Jojo. Kailangan na may niyog na mapagtalian. Kasi malakas yan. Malaki na. Yung kalabaw natin, sabi po natin kaibigan, parang bula daw. Kasi bilog yung kanyang katawan, mataba. Yan po ang isa sa ating mga iniisip dito. Na kung ma-harvest natin yung ating mga napir dito, kailangan po na may tali yung kalabaw natin. Pati yung baka, oh. Parang hindi siya umasa sa gatas doon sa kanyang nanay. Yung puso niya mga kaprobinsya, oh. Palaki na palaki. Pero 2 beses na po tayo nag-inject sa kanya. Tingnan lang natin kung ano yung magiging resulta dyan. Kung madisgrasya siya o ano, iba po tayo para negative agad yung maisip natin mga kaprobinsya basta magkasakit yung baka natin. Pero ginamot po natin siya. Kinusulta na po natin sa technician. Last week, maliit pa yan. Pero ngayon napapansin namin na palaki na palaki. Lalo na nagamot natin. Basig mo ko na rin na siya, mubuto na rin na. Kawawa yung baka natin. Sana hindi lang apektado yung kanyang katawan. Kung sakaling tumutok yung parang hubag sa kanyang pusod. I-check natin baka ano ba, may sugat. Pag magkaroon siya ng sugat, kailangan niya na malagyan ng pagtaboy ng langaw. Sabi po sa ating kaibigan na technician, para na infection na yan, kailangan pag may mga anak tayo na baka, kailangan malagyan agad ng pagtaboy ng langaw para hindi makaitlog yung langaw dun sa loob. Parang nawala yung sugat niya, tapos may itlog na dun sa loob yung mga insekto. Antibacterial po yung in-inject natin sa kanya. Yun po ang suggest ng technician. Pag nagbigay tayo ng gamot sa kanya, hindi na mahirap kasi may tali na siya, may busal. Hindi na mahirap hulihin. Hindi katulad pag walang tali, kailangan pang ilasok. Yung mga kuya naman natin pakainin.
kaprobinsya, kailan na po? Ito yung pagkain namin, oh. May lechon pa na pato. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Okay. Dalaga niyo rin. Ang bolong. Sino ko katawa na po? Kinumulong na po kasi mong check na bayad dito sa bahay. Tulang ba? Ayan. Tulang yung gabi eh. Palit siya sigarilyo ni mo boss daw. Ngayon mo ibalikan pag sigarilyo ni hindi mo boss. Payo ko bang hindi din. Inusilteri kasi mga sigarilyo ni mo boss diyan. So pa ilari ka ng taga-Mantang o anak kalakihan mo. Lardi ko noon. Nagipunta na ka taga-asa ka. Wala. Bubod ako pa po ba eh. Halo ka. Ako to. Ipiang na naman. Oh. Tumakot lang. Nabila na ibalik ito yung magatas mo kayo. Nabila na ibalik ito yung magatas mo. Tulong ka buhok. Liwat na mayor mo. Hindi ka masabasa ka. Pero, nai-check si mo kita nito yun. Pero imong istorya, si bata na anak na. Nakagat eh. Pero pintahan naman, kung kindili man gira gisigutan. Oo. Ano na yung tanong na ko niya? Ano ba yung ating kalbo? Ang resibo. Hindi, ang ano po. Maligo na po. Kasa na. Hindi, tol-tol na po siya tulget niya. Ano po? Doon sabi dahil tao po ta. Ang nangyaw. Humok na daw. Ano yan pa? Siwo na. Siwo na ang kaya mo. Ibigay ko rin ito nito. Hindi na mo pero hapon marami na rin ano medyo ko mag-ihapon din na doon tao. Hindi na niya mahulog. Muna yung mga kirala lang luto baka. Ilaw ang kanong kulag sa baha para dito mahulog. Hindi yung kadalot yung Napulit-sulit ko daw. Pulit-sun ko. hindi ko na naman mag-agist yung Hindi ako ang dindog. Pero lang yung ano ba? Pero kakaon ka? Kaya lang ako babagyan. Bakit? Duha. Kaya magulang yung gilahan. Kailangan ng glitcho. Oo. May parang na ito kadag ko atong glitcho ka ng ihaw.
Bago yung sila pa. Hindi nga bumabog dito. Dua sa Lahat ng bino daw. Ay, pag wala tulid ng bino, kaya na may ito. Hindi ha? na lang yung gila. Kaya sa itong mga bisita nila, taga Bagsoy, taga Bakit? tapos taga pa, Pitbull.